ngayon alam natin, no, the reasons why we need to build in Christ's love. So, paano naman natin magagawa yun? No? Paano natin magagawa yung pagmamahal na yun? Pagmamahal na magmamahal na yun. Amen po? Paano natin magagawa? We know the reason, but how can our life be built in God's love? Una, daily, grab this sa mga teaching. Daily, receive the love of the Lord. Ang ganda po, daily. Natuwa ako dito kasi there's a term daily. Bakit daily? No, sa tatlong bagay na ito kailangan daily because every day, hindi lang ngayong Sunday, ikaw, receive mo kasi nandito ka sa church eh. Pero what happened if outside the church? Daily, every day, meron tayong nare-receive na temptation. Daily, we are facing challenges. Mas lalo na kapag nasa labas tayo kasi nandyan na, pwede nang kumilos yung kaaway. 24/7 na siya. Buhay na buhay, gising na gising. Ready to attack us. That's why God is telling us right now, daily, every day, as you wake up, receive the love of the Lord. Sabi kanina sa binasa natin, Jeremiah 31:33, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Ang sabi dito, I have loved you sa NLT po to. That is present perfect, di ba? It means, it said in the past, but still valid until today. Even sinabi yan ng Panginoon, million years ago, but still valid today. Hanggang ngayon, mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. And always remember that as you wake up every day, the Lord pagising ko, oh Lord, thank you, you love me so much. That's the greatest feeling pag you always remind yourself. And then if you are reminded that you are loved, you are so loved by the Lord, hindi ka na makakapag-emote, walang nagmamahal sa akin. Makapag-emote ka pa ba ng ganun? Alam mo na nga ng Lord, ang mahal na mahal ka ng Lord. Since day one, mahal tayo ng Panginoon. But the question is, do we accept that love? Parang may nagsabi sa'yo na, hey, Jessica, mahal kita. Pero di ba, it's up to you kung may tatanggap mo, I love you too. Di ba? So it's up to us if we want to accept that love coming from the Lord. Amen po? The question is, will you receive it every day? Tatanggapin ko ba yun araw-araw? Araw-araw kang sinasabihan ng Lord, this love is new every morning. Every morning, every day, sinasabihan ng Lord, mahal kita. Tatanggapin mo ba every day yung pagmamahal na yun? Amen po ba? Because if you know that the love of the Lord loves you so much, no, hindi mo na iisipin, no, matatakot ka na magkasala sa Panginoon. No, every day, pangalawa, daily, embrace your identity in Christ. What is our identity in Christ? Every day, tell it to the Lord. Tell it to yourself, I am a child of God. I am victorious. I am loved. Declare it every day. Because every day, no, we can receive lies and deceptions from the evil. Kaya always remember every day, no, i-declare mo your identity mo as anak ni Kristo. Diba sabi nga sa John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino po ba rito na tumanggap sa Panginoong Yesus? Lahat tayo. So you are a child of God. Embrace that identity. I am the son of Christ. I am the son of God. No? So, if ako po ay isa ng Panginoon, Christ-likeness should be seen in me. Dapat yung Christ-likeness, i-embrace din natin. Kapag ikaw po ay ini-embrace mo everyday identity mo sa Panginoon, matatakot na mahihiya kang magkasala sa Lord. Amen po ba? Mahihiya tayo sa Lord. Kasi if you don't embrace your identity in Christ, kanino kang identity? Satan. Gusto niyo ba yun? O ayaw niyo, hindi kamukha niyo, magkaroon kayo sungay. Okay na yung kamukha ko si Jesus, di ba? Always remember, iniintab kayo ni Jesus as you walk every day. So dapat makikita si Jesus sa buhay po natin every day. Daily. Pangatlo po is last na to, daily trust God's plan.
Lagi tayo magtiwala sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. You will overcome things in life if you only trust God's plans for you. No, trust, sabi nga sa Proverbs 3 verse 5, di ba, sa mga favorite verse ko, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. No, we know how much God, sabi sa 1 John 4:19, we know how much God loves us and we have put our trust in His. Amen po. Pag tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, sa plano ng Panginoon every day, it removes fear. Tatanggalin niyo yung takot. And you will say every day, as you wake up, kaya kong gawin to kasi nagtitiwala ako sa Diyos. Amen po ba? We can do. Palakpakan po natin ang Lord. We can do all things to Christ who gives us strength. Amen po? As my conclusion po, tapos na po tayo, we all need love. Amen po ba? We all need love. Kaya kailangan natin ang pagmahal. Huwag yun ang i-ano yun. Sabi ko, hindi ko kaya ng pagmahal. Kaya hindi mo. Strong independent woman ako. Hindi ko kailangan ng pagmahal. No, we all need love. And that's like the love of God. Marami naman love eh. Hindi naman sa opposite sex. Love of God, love of our family. We all need love. And the greatest love we can receive is Christ's love. That's the greatest love po. Kaya natin itanggap. And a life built in that love, no, yung pagmamahal ni Jesus, is fear, unshakable, and full of purpose. Yun po ba yung buhay na meron na gusto natin? Do we need a life that is fear? Gusto ba natin yung buhay na unshakable? Gusto po ba natin ang buhay na full of purpose? Kayo po ang makakapagsabi niya. Kayo po ang sasagot niya. Amen po ba? Let's remember, Jesus loves you. Mahal po tayo ng Panginoon. So let's build our lives. Let's build our lives with that love. Yung pagmamahal ng Panginoon. No, ang tanong, do we ready to receive that love? Tatanggapin ba natin? Amen po? Tatanggapin ba natin yung pagmamahal na yun? Kung oo, sige, pwede po tayo dito na start na. Meron po tayong awitin. Napakaganda po ng awitin na ito. Isa po ito din sa inalituan. So, right now po, let's pray. No? Let's commit to the Lord. Let's sing this song. Let's commit to the Lord to build our love with Christ. No? To build our life with Christ's love. No, yung greatest love na na-receive po natin from Him. Amen po? Let's commit to the Lord to build a life that honors and glorifies Him. Kausapin niyo po ngayon ang Panginoon. It's not about, no, yung huwag nyo isipin yung katabi nyo. Kayo mismo, kausapin niyo ang Lord. Commit yourself to the Lord. Like, Lord, yung buhay kong ito, I will commit it that glorifies you, that honors you. No, at bubuhin ko po ang buhay ko na nagbibigay ng kaluguran sa'yo. That pleases you. No, yung buhay na binubuo ng pagmamahal ng Diyos. And let us be reminded of that love that Christ has given us. No, alalahanin natin yung pagmamahal na binigay po ng Panginoong Yesus sa atin. Ito pong kantang ito, ang ganda po ng lyrics niya. It's our answer. No, sabihin natin sa Panginoon as we commit our life to Him. No, ang ganda sa bit ng aking love, dinamahal kita. Sabihin natin sa Lord na minamahal kita, sa puso ko'y wala nang ang ibang sasambahin. No, let's say it to the Lord. Sabihin natin ito as a prayer. Malikli lang to pero ang ganda po ng lyrics. So, sa puso ko'y wala nang ang ibang sasambahin, ibang iibigin. Sa bit ng aking labi ay minamahal kita. No, sa puso ko'y wala nang ang ibang sasambahin, ibang iibigin. Ang ganda dito, pagkat ikaw ang unang nagmahal, no, dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin,
pagkat inalay buhay mong sakdal, He offered His life as a living sacrifice to us. Sa tulad kong hindi karapat-dapat. Sa tulad nating hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Because we are not worthy. And we don't deserve the love na binibigay ng Lord. Alam natin yan. Yung pag-ibig ng Diyos ay sapat. Pag-ibig mo ang siyang sapat. Kaya ang bawat sasambitin ng ating lahat ay minamahal. Amen po ba? Can we tell it to the Lord? No, so we sing this song as a prayer to the Lord. How much we love Him as our, it is our, ito po yung ating pag-receive. No? Ito po yung pagtanggap natin. Dun sa sinabi ng Lord na Jesus loves you. No? Ay, hindi. Okay. Mahal kita. Sa puso ko'y walang ibang sasamba. Ibang iibig. Sa ng aking labi ay minamahal kita. Sa puso ko'y wala namang ibang sasambahin. Ibang iibig. Tunay o Diyos, tingnan pagkat ikaw ang unang nagmahal. Pagkat inalay buhay mong sakdal, sa tulad kong hindi karapat-dapat, sa pag-ibig mo at siyang sapat. Kaya sa bit ng labi ay minamahal kita. Mahal kita. Sa puso ko'y wala namang ibang sasambahin. Ibang iibigin. Sa ng aking labi ay minamahal kita. Ko'y wala namang ibang sasambahin. Ibang iibigin. Tunay o Diyos, minamahal kita. Ganda po ito. Pagkat ikaw ang unang nagmahal, pagkat inalay buhay mong sakdal, sa tulad kong hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ang siyang sapat. Kaya sambit ng labi ay minamahal kita. Sa puso ko'y wala namang ibang sasambahin. Ibang iibigin. Sa bit ng aking labi ay minamahal kita. Sabihin pa natin sa Lord. Sa puso ko'y wala namang ibang sasambahin. Ibang iibigin. Tunay o Diyos, minamahal kita. Last, pagkat ikaw ang tunang nagmahal, pagkat inalay buhay mong sakdal, sa tulad kong hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ang siyang sapat. Kaya sambit ng labi ay
Lord. I will give you a few minutes to tell to the Lord, to talk to the Lord personally. Sige, sabihin po natin sa Lord how much we love the Lord right now. Let's tell it to the Lord and let's speak to Him personally. God is speaking to us personally right now. Yung katabi po natin, tingnan po natin yung katabi po natin. Can we look at the person beside us? Is he smiling? Nakangiti po ba yan? Maybe yung mga tao na nakikita natin dito sa church, sa paligid po natin, they are just smiling but deep inside, there's something na nararanasan niya. Pero yung pag pinagdadaanan, nakakangiti tayo but personally meron tayong pinagdadaanan. Challenges, trials, pagsubok, whatever na trials or whatever na pinagdadaanan po natin ngayong umagang ito, God is telling you right now that you are not alone. But just trust the Lord. No, sa bawat pinagdadaanan po natin ngayon, if we are in the battle right now, no, lagi natin iisipin that love of God is always in us. Kasama lang natin na Lord, all we need to do is to trust Him. Amen po ba? And receive the love that coming from Him. Amen po. Sige po, tayo po ay panalangin. Hallelujah, Lord. We bless you, O God, and we glorify your name. Lord, batid mo, Panginoon, ang pinagdadaanan, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Ikaw po ang nakakaalam sa kanila. You know each one of them, O God. You know each one of them, Lord. Alam niyo po yung kanilang mga experience every day of their lives, Lord. And I pray, O God, na patuloy mong samahan ang bawat isa. Strengthen them, Lord. Strengthen them, Lord. Build them with your love, O God. Kaya ang maging founded sila ng iyong pagmamahal, Panginoon. I pray, O God, na patuloy nilang i-embrace, Lord, yung identity nila as your son, as your children, O God. Lord, I pray na patuloy mo silang pagkalooban ng lakas at ng pagmamahal, Panginoon, upang malagpasan lahat ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. And whatever their needs, O God, right now, I pray, Lord, na ikaw po ang magsusustain na ito, O God. Ano mang needs ito, financially, emotionally, spiritually, Lord, in Jesus' name, we pray, Lord, na patuloy mo i-fill, O God, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak sa umagang ito. And may your Spirit, Lord, dwell in us every day of our lives, O God, in Jesus' name, Lord, to you, we entrust everything, Lord. To you, we entrust everything in Jesus' name. Amen. Praise your name, the Lord. Amen. So listen, this one song. Amen. Let my heart change, renews in you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I
putting His arms around you. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, God is just assuring you, I am by your side. I love you with an everlasting love. May mga pagkakataon na nagkukulang tayo sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, come to me. All you are weary, ikaw na napapagal, ikaw na nabibigat ang lukha sa iyong mga problema, sa iyong mga pasanin. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin at ikaw ay aking pagpapahinahin. God wants us to receive His love right now. The reason why napapagod tayo kasi hindi natin tinatanggap yung pag-ibig ng Diyos. Pinipilit natin tumayo sa sarili natin. Pero this time, just accept God's love upon you. Ngayong oras na ito, lahat ng gustong maranasan, lahat ng gustong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso, ang yakap ng Panginoon sa oras na ito, can you just come forward? Just come and tell God, Lord, I accept your love, regardless kung ano man yung napagdaanan ko, regardless kung ano man yung mga pagkukulang ko, tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Panginoon, Lord, ngayong oras na ito, kinakalimutan ko ang anong mga pagkukulang ko sa buhay. Panginoon, dahil alam ko, kahit ano pa man ako, ano pa yung aking mga kapintasan, inibig mo ako, ikaw ang unang umibig sa akin. Lord, just humble yourselves to God. Ngayong oras na ito, God is restoring your joy, your peace. God is touching you right now. Yes. Huwag mong alalahanin doon. Ang laki ng pagkukulang ko sa iyo. Ang laki ng pagkakasala ko sa iyo. God's love for you is greater than the totality of your sins. God's love for you is bigger than all your sins combined. Ngayong oras na ito, kung ikaw ay magpapakumbaba lang sa Panginoon, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, the Lord will renew your love.